Good morning po sa ating lahat. Maari na po nating kuhanin ang ating mga Biblia at buksan ito sa Matthew chapter 6 verse 33. Muli po sa Mateo chapter 6 verse 33. Sabay-sabay po natin pakinggan ang mabuting salita. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Pinagpala na po ni Jesus ang kanyang mabuting salita. Amen. Good morning. Morning po. Hallelujah. Sa iba naming mga kapatid who are joining us online, pinapatid ko po ang aking pagbati sa inyo ng magandang umaga, magandang araw. Marami tayo mga bisita today sa ating po mga guests, sa ating po mga panauhin ngayong umaga. Ayan. We welcome you dito po sa ating church, the Sanctuary Assembly of God. No? Pwede ba nating makita yung kamay ng mga bisita natin ngayong umaga? Can you please raise your hands so that we could... Palakpakan po natin sila. Ayan. We have guests, no? Special guests this morning, mga kapatid natin who are invited no? Sa atin pong celebration ngayong umaga. Amen. Kumusta na po kayo? I hope ang buhay natin mas lalong nagiging effective. Yan. Ano ba kapaligtaran ng effective? No? Defective. Okay. So ito yung goal natin, that we would live effective lives. At yung ating serye ngayon ay halaw or based dun po sa book na 7 Habits of Highly Effective People ni Stephen Covey, na sinangkapan po natin ng mga prinsipyo mula po sa salita ng Panginoon. At ngayon po, pang-ilan na tayo ngayon? Pang-ilan na tayo? Pangatlo. Very good. Okay. Pag-usapan po natin yung concept or idea ng priority. Sabi nyo nga, priority. Amen. Hindi lahat ng bagay kaya mong gawin sabay-sabay. No? Multitasking is a myth. Alam niyo ba yon? Kahit computers, kahit na yung mga supercomputers, actually, they cannot multitask. They can only perform one function or one operation at a time. Bakit ko po alam? Kasi computer ang akin pong course. No? Bago po ako nag-involve sa ministry, sa theology, computer po yung course ko. At ang kaya lang pong i-process ng computer is one task or one operation at a time. Multitasking is a myth. Because of our limited time, our limited resources, we need to prioritize. Sino sa inyo binigyan ng 25 hours a day? Palad yun naman, lakas nyo kay Lord. Sino binigyan ng 23? Wala po. Lahat tayo, pantay-pantay ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ilang oras? 24 hours. Very good. Okay. So we need to prioritize. So prioritize what matters. May mga bagay kasi na pina-priority natin pero wala naman talagang kabuluhan. Di ba? You have to prioritize what is essential, what is important, what is of value. In fact, ang nagdidikta ng ating priority is our values. Alam niyo ba yon? Our values dictate our priority. So ito po yung pag-usapan natin. Prioritize what matters. Ang ating pong habit number 3 is to put first things first. Unahin mo yung mga bagay na mahalaga. Unahin mo yung mga dapat mauna. Yun po yung habit natin. Sabi mo sa katabi mo, put first things first. Diba? Pagising mo sa umaga, you have to put first things first. Diba? Unahin mo yung mga bagay na may halaga. At yun po yung topic natin for this morning. Ang ating pong key verse, binasa kanina, napakaganda ng pagkakabasa. Matthew 6:33, kabisado natin ito. Seek first His kingdom and His righteousness. Siguro ang isa sa importante dito, dalawang word, yung seek at saka yung first. Amen? We seek. Amen? Kahit hindi tayo utusan, naghahanap tayo, pero ang adverb, I think, na napakahalaga dito sa ating passage is the word first. Seek first. We have to prioritize. We have to put first thing first.
Okay? At ano daw yung uunahin natin? Sabi po ng Matthew 6:33, coming from the Lord Jesus, we have to seek first His kingdom and His righteousness. Minsan ito yung huli sa buhay natin. Minsan yung oras natin, ginagamit natin sa maraming bagay, yung pagsamba, pagpe-pray, pagbabasa ng Bible, yun na lang yung ginagawa nating huli. Kung may lakas pa, kung may oras pa, tira-tira na lang. Di ba? Pero sabi ni Lord, yung mga bagay na importante, yun ang dapat na ating inuuna. May isa pong illustration ako as we begin our message. Si Steve Jobs, kilala natin. For the last 3 weeks, lagi natin binabalikan ang buhay ng taong ito. He is the founder or co-founder of Apple. Sino sa inyo merong Apple cellphone? Sana all. No? So, he revolutionized the world with his innovation, with his creativity, and with his relentless drive for success. Hindi naman masama, di ba? Okay din naman na mag-aspire ka, okay? Under his leadership, the Apple company became one of the most influential companies in history, okay? Creating groundbreaking products like the iPod, iPhone, ano pa, MacBook, and so on and so forth. But behind the scenes, ito po ang problema, Jobs often prioritize work over personal relationships. In fact, yung kanyang pera hindi nga niya pinamana sa mga anak niya. Okay, hindi maganda yung relasyon niya sa kanyang pamilya. In his pursuit of excellence, he sometimes distanced himself from those closest to him, including his family. I call this, ang tawag ko dyan, the dark side of genius. Sabihin mo katabi mo, the dark side of genius. Sino yung henyo dito sa katabi nyo? Minsan sa sobrang talino, minsan may isang aspect na nagsasuffer, tama? And most of the time, ang isa pong aspeto na nagsasuffer sa buhay ng mga genius, yung kanilang relationships sa kapwa nila. Kaya minsan hindi sila maintindihan. Diba? Mahirap silang pakisamahan. Look at the biographies of geniuses and you will see that there is always a dark side of genius. At ito po ang nangyari kay Steve Jobs. Okay? He distanced himself from those closest to him. In later years, as he was battling with cancer, nagkaroon ng cancer itong si Steve Jobs, he began reflecting on his life. Amen? And prior to his death, purportedly, sinulat po niya itong article na ito. And I quote, ang sabi niya, I reached the pinnacle of success in the business world. In others' eyes, my life is an epitome of success. And true enough, tama naman. However, yun yung mabigat na salita. However, aside from work, I have little joy. This is a confession of a man who's dying. And when he evaluated his life, punong-puno siya ng pagsisisi. Punong-puno siya ng paghihinayang. And I believe, punong-puno din siya ng kinatatakutan. Why? Because, sabi niya, I have little joy. In the end, wealth is only a fact of life that I am accustomed to. Diba? Ganun po. Why? He neglected the important matters. He didn't prioritize what really matters. So ito yung tanong natin na gusto natin i-settle this morning. Are you so busy doing good things that you're neglecting the best things? I assume yung ginagawa mo, good thing. Hindi ko na sinasabing bad thing. Good thing na, no? Are you busy doing the good things that you're neglecting the best things in your life? Amen? Are you so busy doing good things that you're neglecting the best things? Okay? Bible story tayo. Magkapatid. Anong pangalan ng magkapatid? Ay si Mary at saka si Martha. In Luke chapter 10 verse 38 to 43, illustrates well the idea of priority or
The idea of having the right priority. Si Martha, who is a dear friend of Jesus, kilalang kilala siya sa pagiging Martha. Mga nanay, ano ba yung Martha? No? Abalang-abala. She was known for her hospitality and hard work. Masama ba yung ginawa ni Martha? Mabuti yun. Lalo sa kulturang Pilipino, it was expected of hosts to be caring, to be hospitable. Okay naman po siya, di ba? One day, Jesus visited their home, and Martha eagerly prepared a feast for him and his disciples. Di ba? Nagluto siya ng tinapay, nag-ayos ng merienda, okay? Gumawa ng palamig. Di natin alam kung ano yon. But she busied herself with cooking, with cleaning, and with serving, determined to ensure everything was perfect for her honored guests. Nothing is wrong. Okay naman yung ginawa niya. What she did was good. On the other hand, meanwhile, si Mary, anong ginawa ni Mary? Okay? Mary sat quietly at Jesus' feet, listening intently to his teaching. Okay? Nung dumating si Jesus, hindi na tumulong si si Mary. Okay, naupo na lang siya, nakinig na lang siya sa mga sinasabi ni Jesus. Ano ang naging reaction ni Martha? Kung kayo si Martha, anong gagawin nyo? Magagalit. Sister Mirna, at least. Oo. Kung ikaw si Martha, probably if I were in her shoes, magagalit din ako kasi busy ako, naghahanda ako ng pagkain, tapos si Mary na kapatid ko, hindi tumutulong sa akin. Okay? Nagalit itong si Martha. Tapos pumunta siya kay Jesus. Ito masama. Ang nagpagbunto na niya ng inis, si Jesus. Di ba? Nung lumapit siya kay Jesus, medyo tense na siya. Okay, hello. Usong-uso po ngayon yung mga na high blood. Nung lumapit si Martha kay Jesus, high blood siya. Tense siya. Buti hindi na stroke. Sabi po niya kay Lord, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Sa Tagalog, Panginoon, wala ka bang pakialam na hindi ako tinutulungan ng kapatid ko? Utusan mo siya na tulungan ako. Hello? With high note, with tension in her voice probably. Hindi masamang maghanda ng minandal, ng merienda. Anong masama doon sa ginawa niya? Kahit si Lord, dinamay niya sa kanyang inis. Lord, wala ka bang paki? Lord, wala ka bang pakiramdam? Utusan mo yung kapatid ko, tulungan ako dito. Kahit si Jesus, inutusan na niya. Pwede naman niya sabihin, ay, Mary, sandali. Halika dito, tulungan mo nga ako. Di ba? Pwede naman ganun eh. Di ba? Pwede naman niya sabihin, ay, sister, sandali. Pakihawakan nga ito, paki-assist nga ako dito sa kusina, sister. Anong sabi niya? Siguro talagang nakasimangot siya, nakakunotang noo. Hello? Mga nanay, hello? Sabi niya kay Lord, sabi niya kay Jesus, tinawag pa niya si Jesus na Lord. Sabi niya, Lord! Lord! Wala ka bang pakialam? Hirap na hirap ako dito sa kusina, samantalang yung napakabait kong kapatid, nandyan lang, nakikinig sa'yo. Pagsabihan mo nga yan, Lord. Tulungan ako dito. And that was good. What she did was good, but her reaction was not good. Si Jesus, anong ginawa niya? Sinigawan ba siya ni Jesus? Jesus' reply, his reaction was gentle. Ano sabi ni Lord sa kanya? Martha,
Marta. Di ba? Ganun ang teknik eh. Yung daw malumanay na sagot, pumapawi ng galit. Amen? Amen? Pero kung si Jesus sinabi niya, Marta, ano ka ba naman? Lalong nag-flare up. Alam niyo yun? Lalong sa mag-asawa, ganun eh. Pag high note or mataas ang pitch, pag sumagot ka, mataas ang pitch, ano mangyayari? Parang sa California, wildfire. Sabog! Pero si Jesus, He's so gentle. Ang sabi niya kay Marta, Marta, naiintindihan ko naman yung gusto mong mangyari. Parang ganun eh. Alam ko naman na gusto mong maging mabuting host. Okay? Sabi niya, Marta, Marta, you are worried and upset. Tingnan niyo yung word, worried and upset. Kayo po ba naa-upset kayo? Pagligo ng umaga, ayoko nang masyadong kanina may hinahanap sa akin si Pastora. Sabi ko, linggo ngayon, huwag mo munang hanapin sa akin kasi magsesermon ako mamaya. Nakukuha niyo yun? Minsan naman ang kaaway, pag araw ng linggo, doon tayo ginagalit, doon tayo iniinis. Tama? Para mawala tayo sa focus. Ito po ang nangyari. Sabi ni Lord kay Marta, ang galing ni Lord talaga eh. Hello? Ang galing ni Lord. Marta, masyado kang toxic. Masyado kang nag-aalala. You're so worried with so many things. You're upset. Na-identify ni Jesus eh, yung feeling niya. Jesus is a good psychologist. Ano ate babes? Dinefine ni Lord kung ano yung nararamdaman ni Marta eh. You're worried na baka hindi kami makakain. Okay lang. Kung ano yung nandyan, salamat. Kung ano yung nandyan sa kusina, okay, kakainin namin. No worries, sabi ni Jesus. Okay? Sabi Lord, no worries. Kaya kung ano yung handa ni Ate Sai, okay lang, Ate Sai, no worries. Okay, no worries. And sabi niya, you are upset about, take note, many things. You are upset with many things. Naiinis ka dahil sa maraming bagay. Totoo naman. Totoo naman. Pag maraming bagay na sabay-sabay, di ba? Nakakainis, nakakairita. Sino rito, madalas naiirita? Ingat po kayo. Di ba? Yung laging nakakunot ang noo nyo, ingat kayo. Di ba? Yung noon nyo talagang talagang punong-puno na ng wrinkles. Nakaka-wrinkles yun, nakakapangit yun. Alam niyo ba yun? Siguro si Marta, kunot na ang noo. Pero sabi ng Bible, sabi ni Lord, you are upset with many things. Pero sabi ni Lord, ito, but few things are needed. Okay? Ano daw? Many things. You are upset with many things. Pero sabi ni Lord, few things are needed. In other words, there are essentials. Konti lang talaga yung essential. Okay? There are few things needed. Or indeed, only one. So si Lord na nagpasimula nung one thing. In fact, one of the, merong book na gano'n, nung one thing. Isa sa pinakapaborito kong libro na nabasa. One thing. Sabi niya, Mary has chosen what is better. What you're doing is good. I commend you for that. But you are so upset. Hindi ka makapag-relax. Hindi ka makapag-focus. Pero si Mary, nakapag-focus siya. She prioritized what really matters. And sabi Lord sa kanya, Mary has chosen what is best. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Ano yon? Time with Jesus. That's a priority. That's the best thing. Amen? It will not be taken away from her. Mary prioritized being with Jesus, while Martha is so upset, she's so tense, she was so distracted by many tasks.
Martha was overwhelmed. Say it with me, overwhelmed. Kayo ba ganun kayo, overwhelmed, no? Martha was overwhelmed by her busyness, striving to achieve much for Jesus, but missing the opportunity to be with Him. Pag pumasok si Jesus sa bahay mo, anong gagawin mo? Maupo ka lang, makinig ka. Di ba? Spend time with Him. Makinig ka sa Kanya kung anong sasabihin niya. Martha's intentions were good, but her priorities were misplaced. Okay? Hindi sapat na maganda yung tayo. Halimbawa, yung mga tatay na nandito, gusto nyo yung mga makapag-provide ng maayos na pamumuhay sa inyong mga pamilya, walang problema doon. Pero wag naman sanang ma-neglect yung time natin with our family. To the point na nakikita ka na lang ng mga anak mo, paalis ka na, di ba? O kaya pauwi ka na, tulog na sila, hindi mo sila nakakausap, namimiss mo yung kanilang paglaki. Nakukuha niya po yun. Yung mga OFW, yun ang struggle nila. Buti na lang meron technology ngayon, nakakatulong para sa mga pamilya na makapag-communicate sila. But ito nga po yung mga katotohanan, mga kapatid. Our intentions must be good, but also our priorities must also be good. So ito po, putting first things first is, it means prioritizing. Sabihin mo nga, prioritizing. It's prioritizing God's kingdom and righteousness above all else. Pinakita ito ni Lord bago siya gumawa, bago siya mag-ministry, bago siya magpagaling, bago siya mangaral, He spends time with the Father. Mark chapter 1 verse 35. No? He often retreated himself, sabi ng Bible, even when ministry demand is so high, anong gagawin ni Lord? Lalayo muna sa mga tao, magpe-pray. Amen. Kasi yun ang pinagmumulan ng lakas niya, ng kapangyarihan niya. Yun yung pinakamahalaga sa Panginoon, yung fellowship niya with the Father. No? Seeking first the kingdom and His righteousness, God's righteousness. Putting first things first means aligning our schedules with God's priorities. Yung pinapahalagahan mo yung mga bagay na mahalaga sa Diyos. Yan. Prioritizing is the key. Amen? And your priority should be important. What really matters. Baka kasi yung pinaprioritize mo, hindi naman talaga mahalaga. Okay? So may isang illustration dito tungkol sa isang professor. Isang araw, pumunta siya sa klase niya, sa harapan, sa table sa harap, may malalaking bato, may maliliit na bato, may buhangin. Di ba? Sabi niya doon sa kanyang klase, nilagay niya yung malalaking bato doon sa jar. Sabi niya, puno na ba to? Ano sabi ng klase? Opo, puno na po. Sabi ng professor, hindi pa. Okay, ginawa ng professor, isiningit niya yung maliliit na bato doon sa jar. Nung nailagay na niya yung maliliit na bato, nagkasya, sabi niya, puno na ba itong jar? Sabi ng ibang estudyante, opo. Sabi ng iba, hindi po. Sabi ng professor, tama kayo, hindi pa siya puno. Anong ginawa ng professor? Kumuha siya ng buhangin. Inilagay niya doon sa jar, tiniktik niya, siniksik niya. No? Hanggang sa mailagay niya yung mga buhangin. Okay, sabi ng professor, puno na ba to? Sabi ng klase, opo, puno na po. Until doon sa ilalim na lamesa, kumuha si professor ng tubig. Ibinuhos niya doon sa jar. Pwede pa palang magkasya. Okay? Until finally, sabi niya, eto, puno na talaga. What's the point? What's the point? Kung ang una mong ilalagay tubig, ano mangyayari? Saka mo palang ilalagay yung bato, buhangin. Diba? Kung ang una mong ilalagay yung buhangin, ano mangyayari? Diba? Kung ang una mong ilalagay yung batong maliliit, anong mangyayari? Ano dapat ang unang ilalagay doon sa jar? Yung malalaking bato.
Malaking bato, maliit na bato, buhangin, saka pa lang yung tubig. Kasya lahat. Kuha nyo? Ang tawag doon, priority. You have to identify yung malalaking bato sa buhay mo. Ito masama, ito masakit. Ang nilalagay mo doon sa jar ng buhay mo, yung mga buhangin. Kaya tuloy yung mga importanteng bagay, hindi na magkasya. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Yung mga importanteng bagay, yun ang napababayaan. Yun ang hindi natin napagtutuunan ng pansin, ng oras, hindi natin nabibigyan ng atensyon sa buhay natin. Kasi inuuna natin yung quote-unquote, mga buhangin. What's the point? Unahin muna yung importante. Unahin muna yung may value. Lalong-lalo na yung relasyon natin sa Panginoon. Yun ang pinakamahalaga. Amen? Unahin natin ang pananalangin, pagbabasa ng Biblia, siyempre, pagdalo, kagaya ng ginagawa natin ngayon, and then saka lang natin isingit yung iba. Anong ginagawa natin? Inuuna natin yung pagpa-Facebook, pagti-TikTok. Hello? Okay? Inuuna natin yung yung pakikipagkwentuhan sa mga barkada, di ba? Mahalaga din naman 'yon. Good, that's good. Pero what is best? What is better? Okay, put the bigger rocks, the essentials first. And then saka mo isingit ngayon yung mga hindi naman siya or hindi naman gaanong kahalaga. Ito po ang susi in prioritizing. Try to discern what is important and what is urgent. Meron tayong 4 na bagay. Kung yan ay urgent at important, gawin mo kagad. 5-second rule. Pag kaya mong gawin, within 5 seconds, gawin mo na. Whatever is urgent and important, gawin mo. Halimbawa, nasusunog ang bahay. Yung bahay urgent at important. Siyempre, urgent yun. Anong gagawin mo pag nasusunog ang bahay? Isisecure mo yung mga mga puon. Secure mo yung mga papeles. Takbo ka agad. Di ba? Takbo ka agad. Why? Because it is both urgent and important. That's one. Number 2, may mga bagay na important pero hindi urgent. Ito dapat sana. Ito yung maganda. Okay? May mga bagay na important pero hindi urgent. Ang susi para mangyari yon pagpaplano. Na ipaplano mo yung mga bagay na importante pero hindi ka nagmamadali. Na ibibigay mo yung mas mahaba mong time, tama? Yung mas focus ka, yung lakas mo, mas nako-concentrate kasi you are not on, sabi nga, rush. Important but not urgent. May mga bagay naman, urgent, but not important. Ano gagawin mo pag urgent, pero hindi naman important? Delegate. Delegate. O, ikaw na gumawa niyan. Okay, i-delegate mo. Hello? Urgent siya, pero hindi naman important. No? May option ka na to say no. Panguli, may mga bagay, number 4, na hindi siya urgent, hindi rin siya important. Anong gagawin mo doon? Sa hindi urgent tapos hindi important. Ha? Anong wait? Hindi nga urgent hindi nga rin important. Ha? Huwag mong pansinin yun. Ito nakita ko. Ang umuubos sa oras natin, yung mga bagay na hindi urgent at saka hindi important. Saan tayo dapat? It's either number 2, important but not urgent. And then yung unavoidable, yung mga aksidente, emergency, yung number 1. Pero ang talagang pinaka-ideal, you do things that are important but not urgent. By careful planning, by disciplining yourself to do what things that really matter. Amen po mga kapatid? Amen, nakukuha nyo po. Yung number 4, huwag mo nang pansinin yun. Hindi nga urgent hindi nga important
Focus on number 1 and especially number 2. Amen? Okay, so yun po yung susi sa prioritizing. Ang sabi nga po ni Stephen Covey, and I quote, ito po yung quotation niya, the key is not to prioritize what's on your schedule. Sino rito mahilig gumawa ng schedule, ng checklist? Present. So everyday meron po akong to-do list kung ano yung mga gagawin ko. Pero sabi po ni Stephen Covey, the key is not to prioritize what's on your schedule, but the key is to schedule your priorities. Using the matrix. By the way, yung sinabi kong matrix kanina, yung 4, was popularized by Dwight Eisenhower. Kaya tawag sa kanya Eisenhower Matrix. Research yung mga kabataan. Yeah? Do things that are important. Okay? Ito po yun. Schedule your priorities. Okay? Schedule your priorities. Yung hindi naman important, hindi rin urgent, alisin. I-trim yung schedule para makapag-focus ka sa mga bagay na important. And the ideal is gagawin mo yung bagay na important pero hindi ka nagmamadali. The important but not urgent. Okay? The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Amen? Schedule your priorities. Schedule. Sabi mo sa katabi mo, schedule your priorities. Okay? Sa mga planning mo, schedule your priorities. What's really important. Okay, ito po yung ilang mga bagay na makakatulong sa atin. Ano ba yung mga kailangan natin ilagay sa priorities natin? Number 1 na kailangan nasa priority natin is to spend time with God daily. Sino kanina pagising pa lang sa umaga kinausap na si Lord? Taas ang kamay. Yan, very good kayo. Na? Sino po kanina yung pagising sa umaga? Ano lang, chill lang. Yeah? Ito po, you have to spend time with God daily. Start each day with prayer and with Scripture. Today is National Bible Sunday, by the way. Simula ng panahon ni President Aquino, President Ramos, taon-taon na po na dinideklara ang huling linggo ng buwan ng Enero bilang National Bible Sunday. At ngayon po yun, mga kapatid. We have to spend time talking to God or talking with God, conversing with God, and allowing God to speak to us through His Word. The Bible, the Word of God, is our source of hope. Sabi po kanina sa John chapter 15 verse 4. Paano tayo nagkakaroon ng pag-asa sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Napakahalaga po. So we start each day with prayer and with Scripture, reading the Bible, meditating upon the Word of God, and of course, naghahanap ka ngayon ng application. Paano mo i-apply yon sa buhay mo? Sabi ni Martin Luther, hindi ko na ilagay, pero sabi niya, and I quote, I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. Sa Tagalog, marami akong gagawin ngayon, kaya gugugulin ko ang unang 3 oras ko sa pananalangin. Wow! Hindi siya busy. I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. Sa atin yun ang huli lagi yung prayer. Pag urgent lang at emergency lang, saka tayo nagpe-pray. Pero yung mga taong talagang ginamit ng Diyos, kita natin ang priority talaga nila sa buhay nila. They spend time with God. Okay? So spend time with God. Kagaya ng ginawa ni Mary. Okay? You have to spend time with Jesus. Sabi mo sa katabi mo, spend time with Jesus. Non-negotiable to. Ito yung pinakamahalaga. Bago ka tumayo sa harap, bago ka mag-minister, make sure you have spent time with Jesus. Bago kayo mag-lead ng worship, you have to spend time with Jesus. Ayan po. Bago kayo magpatuloy, ano man ang gagawin, spend time with Jesus. Number 2, you have to eliminate distractions that pull you from kingdom work, that
Identify and remove what pulls you away from God's priorities and set boundaries to protect what matters most. Siguro magandang example dito yung mga disciples o yung mga apostles. Noong nagkaroon ng problema sa Acts chapter 6, sabi nila, hindi namin pwedeng pabayaan yung priority namin. Our priority is in praying and in teaching the Word of God. Yung pagpapakain sa lamesa, though it is important, sabi na, i-delegate. It's urgent. Let us delegate that. Kaya nga nagkaroon ng mga elders sa church, ang tawag natin mga deacons. Why? They set boundaries. Okay? They have set boundaries. Okay? So isa po sa pwede natin gawin is learn to say no. Learn to say no. Okay? Minsan kasi ang mga tao masyadong demanding. Tama? Masyadong demanding. Gusto nila ng attention mo, ng oras mo, but you're limited. Hindi ka Diyos. Na lahat ng tao, you would cater to their whims and to their requests. And sometimes you have to set boundaries. Pasensya na po, pero ito po talaga no? Limitado lang po yung oras, yung lakas ko. Hindi ko po pwedeng mapagbigyan yung mga bagay na yan. Okay? So you have to eliminate distractions. I-chat mo yung mga bagay na hindi naman important. Hindi nga urgent eh. And for you to give way dun sa mga bagay na important sa buhay mo. Amen pa mga kapatid? And we have to eliminate. We have to identify and eliminate what pulls us away from God's priorities. Okay? And alam mo ang mangyayari sa buhay mo? Mas magiging simple. Amen? Kasi marami mga bagay, it complicates your life. It makes your life more complicated. And when it becomes complicated, it becomes stressful. But when you try to set boundaries and try to eliminate the distractions sa buhay mo, kapatid, life becomes simpler. And when life becomes simpler, you become less stressed. Hallelujah! You become happier. Hello? You become healthier, right? You become more active, and of course, more useful because you know your priorities. Amen? Kung ikaw, estudyante ngayon, anong priority mo? Mag-boyfriend, tama? Mali, mag-aral. Pagbutihin mo. Sabi lang, yung grades daw, number lang. I tend to disagree. It is a measurement of your ability. Okay? Huwag kang yung mediocrity. Ako, I hate mediocrity. Hello? Ayoko ng ayoko ng mediocre. Tama ba? I hate mediocrity. Kung gawin mo na ng mainam. Do it, excellently. Right? And excellence requires effort. Excellence requires intentionality. Excellence does not happen by accident, right? Yung mga masterpieces, hindi aksidente yun. The masters who gave their effort and their genius para ma-produce yung works of art na yun were excellent at their craft. So sa mga estudyante, do it, study with excellence. Amen? Study with excellence. Hindi ko naman sinasabing lahat kayo dapat with Latin honors. Tama? Cum laude. Ano yung susunod doon? Magna. Ay, yung susunod doon? Summa. Ayun, yung may mas may mas mataas pa sa summa. Sumalangit. Sumalangit nawa. Okay? Let's do things excellently. Okay? So yan. And then pag nagtatrabaho ka, di ba? If you're working, whether it's government, whether it's private, do it with excellence. Amen? And you know what? Malapit ang promotion sa mga taong gumagawa ng with excellence. Tama? Malapit yung blessing if you do things excellently. Why? Because you're reflecting on our Father, who is an excellent Father, by the way. We are reflecting God, who is an excellent God sa buhay po natin. Ayan, let's determine the important
and the urgent. Magagawa mo lang excellent kung alam mo yung important sa urgent. Kaya nag-aaral ako. Tatay ko medyo mahigpit nung bata kami. I have a confession to make. Nung lumalaki, nung elementary kami, bawal kaming maglaro. Yung father ko, pag alam niya yung namin recess, pupunta sa school yon. Kahit saan gumagapas yon. Pag break time namin, nakabike yon, pupunta yon, magbabanta yon doon sa may gate. Titingnan kung kami, yung ako at saka yung sumunod sa akin, kami yung isang taon lang pagitan namin. Okay. So 7 ako, 6 yung kapatid ko. So ganon, parang ganon. Binabantayan kami. Pag nakita kaming naglalaro, tatango na yon. Ibig sabihin, humanda ka pag uwi mo. Humanda ka pag uwi mo. Ako masunurin ako Masunurin ako. Talagang sinunod ko siya. Yung kapatid ko sumunod sa akin, iba yun Talagang iba yung kanyang way of thinking. Nung bata ako, hindi ko maintindihan Hindi ko maintindihan talaga bakit gano'n, bakit bawal yun, bakit Pero yung pala, ang inaano ng tatay ko, yung ini-impart niya sa akin, yung mag-focus ka sa ginagawa mo. Mag-focus ka. Tama naman, pero sa isang banda nag-suffer yung isang area yung social aspect. Kasi para sa bata, yung work is play. Play is work pala, Play is work para sa mga bata. Doon na-develop yung physical mo, yung social skills mo, etc., etc. Nung college na ako, araw-araw nagbabasketball na ako. Bumawi na ako nung nag-aaral na ako sa Bethel Bible College. Tsaka dami ko ng kaibigan doon, dami ko ng barkada doon. Hanggang ngayon, kilala niyo naman yung mga barkada ko, very close kami ng mga kaibigan ko. Kahit halos sa buong Pilipinas may mga barkada ako. So na-compensate naman later in life yung deficiency na yon. But the point is, ang gusto lang pala ituro ng tatay ko is you have to determine what is important and what is urgent. Medyo extreme lang siya. Pero na-appreciate ko yung ginawa niya. Given that moment in our life, kasi nga mahirap po kami, at naisip ng tatay ko, ang tanging paraan lang para makalaya doon sa ganong stranglehold ng poverty sa buhay namin ay mag-aral. Tama naman, di ba? Kaya kailangan maging priority ka. 5 years old pa lang ako, binigyan niya ako ng pep talk. 5 taon, imagine. Yung iba sa atin, wala pang buwang ng 5 taon. Ako, medyo aware na ako, sabi ng tatay ko, hindi ka namin kayang pag-aralin. Pag-aralin mo yung sarili mo. Dapat pag-graduate ka ng grade 6, valedictorian ka, para pag tungtong mo ng high school, scholar ka. Kailangan pag-graduate mo ng high school, valedictorian ka, para pag tungtong mo ng college, scholar ka. At pag ikaw ay nakapagtapos na, ayan, hindi ka na sisinuhin ng tao kasi meron ka ng pinag-aralan, makakahanap ka ng magandang trabaho, yayaman ka. Di ako naman, bilib na bilib ako. Paniwalang-paniwala ako sa tatay ko. Siyempre, tatay ko yun Naniwala naman ako. Yun yung nilayout niya na program sa buhay ko. Yun yung programming na natanggap ko nung ako'y bata pa. Masunurin po ako. Sinunod ko po yung sinabi ng tatay ko. Hindi pa ako nag-e-enroll ng grade 1. Ang target ko, grade 6 na kagad. Isipin niyo yun. Ganon ka. Yun nga. Yung pagsaset ng important at saka priority. Di ba? Problema, ang backlash siya, kaya tingin ko sa lahat ng kaklase ko, kalaban. Competition. Kaya nung nag-reunion kami noong December, sabi ng mga kaklase ko, mabait ka naman pala. Diba? Kasi nung magkakaklase kami, talaga, ito, kalaban to. Next week, pag-aaralan natin yon, yung aspect na yun. But the point is, nakatulong naman sa akin. Nakatapos ako ng elementary, nakapag-aral ako ng libre ng high school. Praise God, nakapag-aral din ako ng libre ng college. Tapos yung masteral ko, nakapag-aral din ako ng libre sa Baguio. Ganun ako kasunurin. Masunurin sa sinabi ng tatay ko.
Magagawa ko lang yon kung may priority ako. Di ba? May priority ako. Discipline. Delayed gratification. Di ba? Kaya kong tiisin for a better goal, for a higher goal. Yun po yun, mga kapatid. And I am reaping the reward right now nung sacrifices sa ginawa ko. If you know what is important, you will reorder things and you will prioritize. Amen? So yun po, mga kapatid. What will you prioritize differently this week? Are you making time for God, or are you letting busyness take over? So ano po gagawin natin? Let us pray for wisdom. Let us pray for discipline to align our priorities with God's kingdom, with God's priorities. It takes discipline eh. Dali nating ma-distract eh. Si Jed, lumalaki yan, lagi kong word sa kanya, focus. Hanggang ngayon, lagi ko sinasabi sa kanya yung word, one word, focus. Ang ganda ng matalino ka, wala ka lang focus. Okay? Yung one thing sa buhay, mahalaga yon. Kailangan meron ang one thing sa buhay. Sabi ni Lord tungkol kay Mary, sabi ni Lord sa kanya, si Mary, na master niya yon, yung one thing sa buhay niya. And it will never be taken from her. Sabi niya kay Martha, you are upset, you are worried with so many things, but Mary knows the one thing. Ikaw, ano yung one thing sa buhay mo? Amen? Identify that and align yourself doon sa one thing na yon na ibinibigay ng Panginoon sa iyo. And seek to prioritize. Amen? Prioritize is the key. Tayo pong lahat ay tumayo as we end our message this morning. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. What will you prioritize differently? Ano yung dapat na alisin, i-chop off? Mga bagay na kailangang eliminate sa buhay mo that pulls you away from God's priorities. Amen. Baka yung mga masamang impluwensya sa buhay mo. Baka bisyo na sumisira ng iyong katawan, sumisira ng buhay mo. You have to give them up in order to gain what is good, to gain what is better, what is excellent. Amen. You have to determine what is important, what is urgent. Amen. So kung sino po yung may nakuha na pulot na truth, na principle, can you raise your hands this morning and I will pray for you. Selyuhan natin yung mga katotohanan yan sa pamamagitan ng panalangin. Hallelujah. Come on, let's commit ourselves to seek the kingdom and His righteousness, to put first things first, to prioritize what really matters. Let me pray for you. Heavenly Father, nakikita mo po ang mga kamay na ito, Panginoon. Tulungan mo po kami. Help us to seek first your kingdom, your righteousness. Teach us to prioritize what matters most and to trust you with the rest. Kasi sabi mo, hindi mo po kami pagkukulangin. Ang lahat ng aming pangangailangan ay idadagdag mo. You will supply all our needs if we will seek you first. Your kingdom and your righteousness sa buhay namin. Lord, tulungan mo po kami. Give us a heart of wisdom to discern the urgent and the important sa buhay namin. To discern what really matters, kung ano talaga yung merong eternal value. Lord, help us to live a life of significance. Lord, help us to live our lives as masterpieces. Oh, hallelujah. Help us to focus more on you and less on ourselves, less sa mga inaalok po ng mundo. Help us, Lord. Help us. Teach us to prioritize. Teach us to seek first the kingdom. Teach us to put first things first sa buhay namin and to trust you with the rest. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palapakan po natin ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat.